Bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-like at share. Kung nagustuhan ninyo, mag-comment sa ibaba. Maraming salamat, let's go, ituloy na natin ang kwento. Samantala, sa Xuantian Holy Land, sa tuktok ng bundok, nakatindig ang magarang sinaunang gusali, kumikislap sa ilalim ng gintong sikat ng araw, tila ba ang kalangitan mismo yumuyuko upang ipagdiwang ang karangyaan ng banal na lupain. Kasabay nito, dumadagundong ang boses na mariing nagsabi, noong Qingming Festival, natuklasan ang lihim na ugat ng Xuantian sect sa silangang rehiyon, at maaaring may kaugnayan kay Yan Zhenren, ang nakatatandang kapatid ng dating Holy Master. At doon, sa gitna ng liwanag at anino, makikita ang dalawang immortal na nag-uusap, mariing tumugon si Jian Tianming, ang banal na Panginoon ng Xuantian Holy Land, ikaw, na palaging maingat at tahimik kumilos, ikaw ang banal na sugo na aking pinili, panatag ang loob ko na ikaw mismo ang pupunta upang kumpirmahin ang katotohanan, itago mo muna ang banal na token na ito. Kapag inilabas ng Xuantian sect ang atas na ito, magiging malinaw ang lahat. Agad namang sumagot ang kanyang kausap, seryoso ang ekspresyon, mabigat ang tinig, hindi na kailangang magpalakas ng loob. Holy Lord, sino ba ang hindi nakakaalam na ang Crimson Demon Hong Chenny ay nasa Xuantian sect? Walang ibang mangangahas tanggapin ang misyong ito, kaya napunta ito kay Liu Qingming. At si Liu Qingming, isang kultibador na nagsisikap maging tunay na immortal sa banal na lupain ng Xuantian, ay mariing nagsalita, hindi ako isa sa mga duwag na takot sa kamatayan, ang pagpuksa sa mga demonyo at ang pagprotekta sa matuwid na landas ay tungkulin na hindi natin matatakasan. Marahan niyang tinanggap ang token, at determinadong sinabi, gaya ng kasabihan, humagulgol ang hangin, nakaharang ang ilog, ang mga mandirigmang umalis ay hindi na babalik. Dagdag pa niya, puno ng tapang at apoy sa puso, mula pa noong sinaunang panahon, sino ba ang hindi namamatay? Iiwan ko ang aking tapat na puso upang magningning sa kasaysayan, hindi ako natatakot maduraj sa 1,000 piraso, nais ko lamang iwan sa mundo ang aking dangal. Nang marinig ang mga katagang yon, marahang hinaplos ni Jian Tianming ang kanyang balbas, mariing pinagsabihan ang kanyang alagad, napakalaking tanga mo, ang pera ang siyang nagpaparamdam na tunay ang ugnayan, ang pagpapadala ng sugo upang magkunwaring kamag-anak ay isang palabas lamang, ang tunay na layunin ay gamitin ang koneksyong ito upang mapasakamay nila ang 100,000 banal na bundok. Ngayon, lahat ng puwersa ay nakatutok sa napakayamang 10,000 Immortal Mountains, ang sect master ng Xuantian sect ay isang matalinong tao, sigurado akong sasamantalahin niya ang pagkakataong ito upang tuluyang magpasakop sa aming Xuantian Holy Land. Kung hindi niya alam kung ano ang makabubuti sa kanya, wala tayong magagawa kundi lipulin ang demonic sect at ang Xuantian sect ng sabay, alang-alang sa mga disipulong malagim na namatay. Lumipat ang eksena sa Xuantian sect, kung saan ang mga tao ay nagsisiyahan at nagbubunyi na tila ba nakakita ng artista mula sa Hollywood. Immortal Emperor Ye Junlin, sa isang espada lamang ay pinugutan ang bilyong immortal, nilusob ang kidlat na pagsubok upang iligtas ang kagandahang si Hong Chenny, at sa galit ay naging kanyang guro habang nilalamon ang kidlat ng langit. Agad namang umiksena ang isang sexy at magandang dalaga sa kabaliktaran, pabirong sumigaw, Immortal Ye Junlin, bibigyan kita ng maraming anak. Samantala, makikita ang envoy mula sa Xuantian Holy Land na si Liu Qingming, balot ng pagtataka ang kanyang ekspresyon. Mahina niyang sinabi, ano, ito ba ang makapangyarihang Celestial Master na binanggit ng Crimson Demon na si Red Thousand Leaves? Ngunit kahit mahina ang mga katagang yon, agad itong narinig ni Xu Yunian, mapangiti siya at pabirong nagsabi, haha, hindi ko akalaing narinig na rin ng banal na sugo ang tungkol sa kanya kahit sa gitnang rehiyon. Ang aking nakababatang kapatid na si Ye Junlin ay dakilang tagapagligtas ng Kunlun Realm, noong sinalakay ng mga banyagang lahi ang Eastern Region ng Kunlun, mag-isa niyang hinarap ang lahat at sinupil ang lahat ng mga immortal na nilalang na iyon. Nang marinig ito, halos himatayin sa gulat ang envoy mula sa Xuantian Holy Land na si Liu Qingming, bakas sa kanyang mukha ang matinding pagkagulat, habang napaisip, kalokohan ito, sa maliwanag na sikat ng araw at malinaw na langit, may hangganan ang pagsisinungaling. Ano ang tingin ninyo sa amin mga immortal, mga sibuyas na pwedeng anihin? Bahagya siyang yumuko, matalim ang mga mata, malalim ang pag-iisip, at mariing nagsalita, 1 bilyon sa isang atake. Immortal Emperor, sa kaunting hininga lang ng Immortal Chi ay kaya na ninyong magpalabis ng ganito, at ang titulong Swallowing Thunder,
napakawalang katuturan, sigurado akong ang taong ito ay papay na sadyang itinulak ng Crimson Demon sa harapan, hindi ko akalaing ang ganitong kabaliwan ay makakapanlinlang ng napakaraming kultibador. Kahit ang pinuno ng sekta ay naging handgal, hinayaang lumaganap ang ganitong kulto ng personalidad sa loob ng kanyang sekta. Ngunit, bigla siyang napailing ng maramdaman ang kakaibang chi sa paligid, mariin niyang sinabi, pero kung pag-uusapan ng chi, ang immortal energy dito ay tila maraming beses na mas malakas kaysa sa banal na lupain, ang aming Xuanwu Holy Land ay may 800 immortal veins, higit pa sa lahat ng puwersa sa gitnang rehiyon, ngunit ang chi sa mundong ito, napakadalisay, napakasagana, parang walang hanggan. Agad niyang nilanghap ang chi sa paligid, malalim ang bawat hinga, at hinayaang damaloy sa kanyang katawan, sa isang iglap, nanlaki ang kanyang mga mata, bumulusok ang bugso ng enerhiya sa kanyang laman, hudyat ng pag-angat ng kultibasyon, bigla nitong itinaas ang kanyang kultibasyon ng 7 antas, mula 2nd level ng True Immortal Realm patungong 9th level, tila ba ito ang tunay na Xuantian Holy Land, at ang nasa gitnang rehiyon ang peke, puno ng paghanga at pagtataka ang kanyang tinig. Samantala, nang masilayan ito ni Shu Yunian, bahagya siyang lumapit, ngumiti, at nagbigay ng papuri, binabati kita sa iyong breakthrough, banal na sugo, talagang karapat-dapat sa isang henyo ng gitnang lungsod, nakakapag-breakthrough kahit kailan at saan. Agad namang sumagot si Liu Qingming, may ngiti sa labi, Sect Master, sobra naman ang papuri ninyo, napakapalad ko. Ngunit sa loob-loob niya, mariin siyang nag-isip, kahit kailan at saan, alam ba ninyo na 50 taon kong pinaghirapan ang pag-angat mula 1st level patungong 2nd level ng True Immortal Realm. Pagkaraan, bigla siyang napaluhod sa sahig. Nanlaki ang mga mata ni Shu Yunian sa pagkagulat, nagtatanong, bakit bigla kang lumuhod, nagsasagawa ka ba ng napakalaking seremonya, Diyos ko, napakabata ko pa para sa ganitong bagay. Ngunit hindi sumagot ang envoy, sa halip, ipinikit niya ang kanyang mga mata, bakas sa mukha ang bigat ng damdamin, Holy Lord, ako, si Liu Qingming, ay palaging sumunod sa matuwid na landas at namuhay ng marangal, ngunit ngayon, hinahabol ako dito at nabigyan pa ng napakalaking biyaya, paano ko haharapin ang hinaharap? Sa di inaasahang sandali, dumadagundong ang kalangitan, pumapailan lang ang kidlat sa kalupaan, napatingala ang envoy, nagtataka, ito ba, Ascension Tribulation, sino ang kapwa Daoist na dumaraan sa Tribulation dito? Mahinhin namang sumagot si Shu Yunian, ito'y galing sa Misty Peak ni Junior Brother Ye. Siguradong ang kanyang ikatlong alagad na si Li Wuji ang dadaan sa tribulation. Mariing napaisip si Liu Qingming, ang lakas ng kidlat na ito, mas malakas pa kaysa sa naranasan ko noon, hindi, parang langit at lupa ang pagitan, maaari bang ika-4 o ika-6 na tribulation lightning ito. Samantala, sa Misty Peak, nagngangalit ang kalangitan habang bumababa ang mga kulay lilang kidlat, doon, makikita si Li Wuji, masayang nakatayo, nakatingala sa tribulation lightning, kasabay ng tawa, mariin niyang sinabi, matapos ang napakaraming taon ng pagsasanay, sa wakas, magiging immortal na ako. At di nagtagal, mabilis na dumiretso sa direksyon ni Li Wuji ang tribulation lightning, nakatayo siya ng may kumpiyansa, agad na tinawag ang pangalan ng kanyang master upang tulungan siya sa pag-angat sa immortalidad. Samantala, sina Liu Qingming at Shu Yunian ay nakatayo sa bubungan, nakamasid kay Li Wuji sa ibaba, saad pa ni Liu Qingming, ito pala ay ika-8 o ika-9 na Tribulation Thunder, hindi man napakahusay ang batang ito, bakit napakabata ng asal niya sa ganitong mahalagang sandali, hindi niya ginamit ang buong lakas upang harapin ang kidlat, sa halip ay parang sanggol na naghahanap ng kanyang guro, ano ang silbi ng guro kapag nasa gitna ka ng Tribulation Lightning? At di nagtagal, dumating ang bida natin na si Ye Junlin, nakatayo sa likod ng kanyang disipulo na si Li Wuji. Paindek na sambit pa ng ating bida sa Tribulation Cloud, tigilan mo na ang kalokohan, Little Thunder. Nang marinig ang mga katagang yon, halos lumuwa ang mga mata ng envoy na si Liu Qingming dahil sa matinding pagkagulat, napapanganga siya, nanginginig sa pagtataka, nalilito habang nagtanong, ano ang narinig ko? Tinawag lamang ni Ye Junlin na Little Thunder ang Tribulation Cloud? Parang alagang aso lamang ito, iniisip ba ng ating bida na tauhan ang kidlat ng langit? Doon, agad nagpakita ang Tribulation Cloud, may pag-aalangan at maamong ekspresyon, sumagot, Boss, banibiro ko lang siya, hindi kailangan ng alagad mo ang pangit kong lightning tribulation, magpapadala na lang ako ng mga auspicious omen upang tulungan siyang maging immortal.
Ngunit sa loob-loob niya, napasinghap ang Tribulation Cloud, nag-aalang nagsabi, ayos na yun, ilang alagad pa ba ang mayroon ka? Ipadala mo na silang lahat dito. Ako, isang hamak na matanda, hindi ko na kayang mabuhay sa ganitong buhay na laging sunod sa yearn at takot. Di nagtagal, makikita natin si Li Wuji na tuluyang naging immortal, ang kanyang kultibasyon ay nasa 5th grade immortal, 5th level mismo ng Celestial Immortal Realm. Masayang tumawa si Li Wuji, ang sarap talagang may girong maaasahan, naging immortal ka nang hindi man lang tinamaan ng kidlat. Samantala, mula sa ibaba, makikita sina Bai Xiaoxi at Little Black na nakatayo, umangat rin ang kanilang kultibasyon, paglalahad pa ng Mausi, ang init ng aking pakiramdam, pero ito'y komportable. Pagtatakang saad naman ni Little Black, nakaakyat ba tayo sa pagiging immortal? Sa sandaling yun, marahang hinawakan ni Li Wuji sina Bai Xiaoxi at Little Bai, malumanay na sinabi, ang buong pamilya ng Misty Peak ay magiging mga immortal na. Samantala, mula sa langit, makikita si Aka na unti-unting nagbabago ang katawan dahil sa pag-angat ng kultibasyon, at sa di inaasahang saglit, bigla siyang naging binatilyo, bakas sa mukha ang kasiyahan, sumigaw, Yahoo! Sa wakas, naging ganap na rin akong nasa hustong gulang. Halos tuluyang naging estatwang bato si Liu Qingming dahil sa matinding pagkagulat, saad pa niya, puno ng pagtataka, ang napakapanganib na Tribulation Cloud, na nagdidikta ng kapalaran ng hindi mabilang na kultibador, yumuko at tinawag pa siyang Boss Ye Junlin, at hindi lang yun, kinansela pa nito ang Tribulation Lightning at pinayagang sabay-sabay maging immortal ang kanyang mga alagad. Ito pa ba ang Celestial Cloud na kilala ko? Nasaan ang iyong prinsipyo? Nasaan na ang iyong dignidad? Nang marinig ang mga salitang yun, agad sumagot ang mga disipulo ng Xuantian sect, iyon ay dahil hindi sapat ang lakas mo, panganib, iyon ay dahil wala kang malakas na sandigan. Isa pa ang nagsabi, kapag sapat ang lakas mo, kahit ang mga batas ng mundo ay mababago para sa iyo, dahil kay Pickmaster Ye na pogi. Sa sandaling yun, bahagyang nilapitan ni Ye Junlin ang Tribulation Cloud, itinapat ang kanyang kamay upang bigyan ito ng regalo, saad pa niya, maganda ang ginawa mo, Tribulation Cloud, ituring mo ang Great Primordial Chi na ito bilang gantimpala sa pagsunod mo sa utos ko. Nang matanggap ang regalo, masayang sumagot ang Tribulation Cloud habang umaangat ang kanyang level, jackpot ito. Walang nakakaalam na ang Tribulation Cloud ay maaari ring mag-upgrade, kami ay umaasa lamang sa lakas ng mundo upang sumipsip ng primordial energy mula sa universo para sa kultibasyon, maaaring abutin ng bilyong taon bago makakuha ng kahit isang hibla. Ngunit ngayon, nagkaroon pa ako ng 4 na paa at nag-evolve na, hindi na ako ordinaryong Tribulation Cloud, napakasarap magkaroon ng makapangyarihang sandigan. Pagkatapos, agad itong umikot-ikot sa paligid ni Ye Junlin, masayang nagpasalamat, salamat, Boss Poging Macho, mahal kita. Boss, ikaw ang aking walang hanggang Diyos. Agad naman itong pinatigil ni Ye Junlin, sinabihan, tumigil ka na sa pag-ikot, masakit na ang ulo ko, bumalik ka na agad at huwag kang manggulo dito. Ngunit sa isip ni Ye Junlin, mariin niyang sinabi, isang primordial power lang yun, bakit parang hindi ka pa nakakita ng mundo? Sige na nga, bibigyan pa kita mamaya. Samantala, mula sa gilid, halos hindi na gumagalaw ang envoy na si Liu Qingming dahil sa kanyang nasaksihan, saad pa niya sa sarili, ano, hindi ako makapaniwala, ang legendary primordial chaos na kayang lumikha ng mundo, sino ba talaga siya? Napanganga siya, sumagi sa isip, posible bang si Ye Junlin ay tunay na immortal emperor? Paglalahad pa niya, balot ang mukha ng pagtataka at matinding gulat, pabulong na sinabi, hindi, mali ako. Ayon sa sinaunang talaan ng Holy Land, kahit ang Immortal Emperor ay kailangan umiwas sa lakas ng Tribulation Lightning, lalong hindi niya kayang lampasan ang hangganan at sumipsip ng kapangyarihan ng Great Beginning, ang taong ito, hindi kaya siya ang sinaunang Diyos na emperador ng langit mismo.